Wow, ayan o. Ano sabi mo, aunt? Yan, si ante, oo. Ang tubig ko ba nadala mo na? Ayun. Ayan o. Siyempre. Ha? Sige lang, ante. Oh, ang pretty ni ante oh. Ah. Kapag umula. Sige lang. Ayan pala, meron silang ano. Adi, pag, Oh. pansit. Kailan may kanin eh. Para matibay. Matapang na hirap ang Ayan. Ay, may adobo. Adi, may patis. Sige, pinatag iba na talaga Alam nila. Pagkaano ka lang nito? Nasa hospital pa lang. Big. Sabi na mamaya eh. Nagbawa naman ako. Siguro alam nila yung oras. Oo, darating. Kagabi dumating na ako naman. Ayan o. Nice. Oras ba dumating to? Alas 6 na ito yan. Kanina pa kita na nga. Oo, madaling araw. Sabi ko nga. May kahapon. Sabi ko. Ano dyan? Maanghang. Tabang-tabang. May patis, may sili. Nalaman. Adi na, dito na. Nagdinisay yan. Sabi ko. Ilan taon na ito? 73. 1950 ano yan? 50. Sa January magsi-73. Si Mama April. April 11, 1950. Ngayong April magsi-74 dapat. Oo. Kay Michael yan. Ah, picture. Ma'am, picture. Brother ko yung di ba nag-iasawa? Oy, picture. Picture. Oy, mag-picture muna kayo, picture. Picture muna. Oh, picture muna. Ayan o. Busy. Wait lang daw. Wait. Wait lang ako. Ay, sige po. Dugong bugaw. Oo, kadugong bugaw. Ikaw na, para masabihan mo sila. Wala ng video. Pikain ka muna. Pose. Picture. Smile. Tingin.
mabuhay. Ang church po namin dito sa may mabuhay. Kanina po madaling araw, si Kuya Jerwin. Siya po yung nakakasap po sa amin. At natutuwa naman po kami, isang karangalan po na tumayo sa inyong harapan, isang gift mabuhay, sa gift mabuhay na kung saan meron din po kaming mga service na ginagawa po sa Sunday, Wednesday, mayroon kaming Bible study. So anyway, ito po yung ginawa po natin, yung alalahanin po yung ating pag-iyaon ng ating mahal si Nanay Vicenta, no? Vicenta. Na kung saan di namin alam dahil alam naman po natin lahat na karamihan na pagpanaw, walang ibang pupuntahan kundi dalawa lang po, no? Isa lang sa Panginoon at saka sa impyerno. So kailangan alalahanin po natin ito mamaya. Tayo po muna ay manalangin upang itong ating gagawin ay samahan ng Santo Espiritu. Pero pag po natin Panginoon, bless God. Amang banal, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon nito. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Narito po kami lahat sa kamag-anak ni Nanay Vicenta na kung saan Panginoon sa nagdadalamhati sa kanyang mga kapatid, kanyang mga anak na naiwan. Tunay nga, O Diyos, Ikaw po ang mag-aliw sa kanila sa oras ng kanilang pagdadalamhati, kanyang pangungulila, na isang ginang ng tahanan na ang iiwan po ang kanilang mga mahal sa buhay. Tunay nga, O Diyos, ang aming buhay ay hiram lamang sa iyo. Kaya po Panginoon, wala kami magagawa kung tuman ay kunin sa amin. Ngunit po Panginoon, kami po ay naninuluhod at nakikiusap, humihingi ng kapatawaran sa mga oras na ito, na itong gagawin po namin ay maging silbing alaala o silbing magbukas sa aming puso't isipan na tunay na ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw sa lahat na nananalig at nanampalataya sa iyo. Kaya maraming salamat po na sa Santong Espiritu na siyang mamumuna sa amin, sa gagawin namin sa hapon na ito. At naniniwala po kami, Panginoon, kung nariyan ang Santong Espiritu ay siyang mamumuna sa amin upang ang gagawin po namin ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Kaya maraming salamat po sa iyo lahat ang papuri, parangal, pagdakila sa matamis at makapangyarihan pangalan ng anak na si Jesus ng Diyos na pumigtas sa ngalan at ang anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po pumawi. Meron po kayong mga para may po, awitan po natin ang ating Panginoon. Declare natin ang goodness ng Lord. Yan. buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti
mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Great God, worthy God. Yes, Lord thank you, God, Lord. all gods, by this side, Panginoon, we entrust everything unto your hands. Ikaw po ang nakila, ikaw po ang maluwalhati. Ito po ang aming papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tapang mo natin pwede na po tayo po. Una-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa mga kapatid, kayo pong kapatid. Ako, Nanay Kapatid, Nanay Vicenta. Vicenta, sorry. Vicenta. Kung baka Vicente sa lalaki. So Vicenta. Ganun po talaga yung mga kapanahonan. Kasi halos nung nanay ko rin po, ang pangalan niya is Felisa. Felisa. Yung panahon Felicidad. Sino po, nakalungkot lamang po na naunawa po natin lahat na ang buhay po natin ay hiram lamang. Hindi natin alam kung bagamat si Nanay Vicenta, nauna lang po Nanay Vicenta, nauna lang po sa atin. Ayon sa Biblia po, sa pagsilang, ang kapalit kaagad po nun is yung kamatayan. Naniwala po tayo na. So wala po nakaalam kung kailan po tayo mawawala. It is ano lang po, no? Gusto ko lamang pong iyan sa inyo, i-share din po sa inyo. Meron po kami dinadalaw na kapatiran, which is lately lang po, nagkaroon po siya ng cancer. At maganda po lang po, ang maganda po doon is tumanggap po siya bago siya namatay. At natutuwa naman po siya dahil nung kahit may karamdaman po siya, alam niyo po yung peace na o kapayapaan na binibigay ng Diyos kahit may karamdaman ng isang tao. Pag nasa atin Diyos, sa pili natin ang Panginoon, or tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sarap ng dahil sabi ko nga, hindi natin alam kung kailan po tayo iharap sa kamatayan. Basahin po muna natin sa John or 1 chapter 14 verse 1 to 7. Si Jesus ang daan. Sabi rito sa verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo, at paruron ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Sa verse 3, kapag naroon ako at ipaghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako, sabi ng Panginoon Hesus. Babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala ninyo siya at inyong nakita. Amen po. Ito po yung tagpo rito kung saan ang Panginoon Hesus, kasama niya pa ang kanyang mga disipulo. Na kung saan, sabi ni Tomas, sabi niya, hindi namin alam ang pagpupuntahan mo, Panginoon. Ito nga po, disipulo na po ito ng Panginoon. Kumbaga, halos kausap nila, halos lahat ng kasalo sa pagkain, sa lahat ng aspeto ng buhay nandun si Tomas. Pero, tila ba itong si Tomas, wala pa pong pagkaalam kung saan pupunta ang Panginoon. Diba, nang umakyat ang Panginoon Hesus sa langit, ang kanyang iniwan po ang Santong Espiritu na siyang narito ngayon upang magpalakasan, upang magpalakas sa atin. Kasi po, ang Panginoon, minsan na po siyang pumunta rito. Ang pangalawa niyang pagpunta rito, yung pagbabalik. Kumbaga nauna lang po siya. Sabi niya rito,
Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon sinasabi ko sa inyo, at paroroon ako, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Lahat po tayo may nakalaan na matitirhan. Ang buhay natin itong nasa lupa o itong ating nasa mundong katawan na yon, itong templo, nabubulok po ito. Anumang oras, kagaya po ni Nanay Jacinta, na kung saan ang katawan po after few years or more than 5 years or more than years, ang kanyang katawang lupa ay babalik sa alikabok. Wala na po yun. Kumbaga, ang ating kaluluwa, ang kanyang kaluluwa ni Nanay Jacinta ay naroon na po sa piling ng Panginoong Hesus. Yun po ang pangako niya na mayroong titirhan ang sino man sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang sinabi ng karamihan, kung mabait ang Diyos, siguro natanong na sa atin yan minsan, nung hindi pa ako mananampalataya, bakit kailangan mamatay ang tao? Bakit kailangan mamatay ang mahal natin sa buhay? Alam niyo po, isa lang po ang kasagutan niya. Kailangan po, wala pong maswerte na po si Nanay Jacinta, na kung saan 73 years old, napaka-blessing po yun. Which is yung iba, di ba? Nanay, no? Minsan, bata pa, minsan di natin alam, aksidente, kasi ang kasabihan ng kamatayan ay parang lang, ang buhay daw natin is parang ulap or tinatawag na bula. Anumang oras, ang bula, nakakita na po kayo ng bula, yeah? Isang iglap lang, wala na siya. Ganun po ang buhay ng tao. So kung magsasalita lang si Nanay Jacinta, sigurado po sasabihin, napakabuti ng Diyos sa lahat ng kumikilala sa Diyos. Kasi mayroong nakalaan talaga. Ito po, ang maganda po rito, sabi ng Panginoong Hesus, matitirhan, wala na pong hirap, wala nang sakit, wala nang pagdadalamhati, pag-iyak, wala na po yun. Naglipas na lahat ng bagay. Kailangan lang po, mamaya makikita po natin kung ano ba dapat ang gawin natin habang narito pa tayo. Ito pa po, huwag kayong mabalisa, sa John 14 verse 1 to 7, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, sabi ng Panginoon Hesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sa inyo, at paroroon ako ang paghanda ko ay matitirahan ko yung sinasabi kanina, na sinabi din sa, sorry po. Ako. Di ba napakasarap na ang Panginoon mismo, ang Jesus mismo ang magbibigay ng matitirhan natin? Di ba napakasarap ko yun, no? Pakinggan. At lalo na kung maranasan pa natin. Kung masarap pakinggan, lalo na siguro kung maranasan natin na nasa feeling natin at nagpaghahanda tayo dahil yun ang pangako niya. Kaya nga kailangan, ayon sa Biblia, kailangan mamatay ang isang tao upang makilala niya o makita niya ang kaharian ng Diyos. Pero bago natin mangyari yung pangarapin natin yon, kailangan natin, alamin natin muna siya. Wala pong pinagkaiba sa magulang at saka anak. Kung ako na magulang, ang anak natin ay alam natin na hingi ng pera at alam natin yung anak natin na nagbibisyo. Pag mayroon tayong pera, bibigyan ba natin siya ng pera ang kailangan niya? Di ba parang pag binigay natin, alam natin nagkakaroon may bisyo siya, sigurado parang kinukonsinti natin, di ba? Tama po? So kailangan natin, alamin natin na ano ba ang kailangan mo? Ba't kailangan mo ng pera? Ano ba ang pwede mong gawin? Ano ba ang kailangan mo na pwede mo ba sabihin sa akin ano ba ang kailangan mo talaga? Yung bang pangailangan mo na kukuhanin sa akin is yung makapagbigay sa iyo ng kabaitan or katuwiran. Yun mga ganon. Siguro tayo mga magulang, hindi natin hayaan ang ating anak
na mapunta doon sa kalayawan. Alam naman po natin yan, no? Walang iba po, ganun din po ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos natin, ang Hesus Kristo natin, hindi siya kukonsihintin ang isang anak na alam niya na yung hinihingi ng kanya, ng humingi sa kanya is yung kalayawan lang. Hindi niya hihayaan yun. Kaya masisiguro, masasabi po natin siguro, ano ba itong Diyos natin, ano ba Diyos nyo, brother, Brad? Hindi naman totoo. Eh bakit humihingi naman ako para sa ano naman? Pero kailangan natin, alamin muna natin kung ano ang kaharian ng Diyos. Kasi hindi tayo pagharian ng Diyos kung hindi natin makilala siya. So, tayo na nasa dito pa sa lupa, alalahanin po natin. Kaya nga po, sabi ng Biblia, mas maganda raw ang pumupunta sa mga namatayan kaysa sa katuwaan. Kasi sa katuwaan, hindi mo marirealize yung buhay mo. Diba? Diba pag nasa ano tayo sa napansin natin, no? Pag nandun tayo sa may patay dumadalaw, diba naisip natin, balang araw, diba naisip niyo po ba yun? Na balang araw, tayo rin ay magpapantay din ang paa. Wala naman po nakakaalam ng buhay natin. Kaya ang buhay natin po, sabi ko kanina, parang ano lang, parang gula lamang. Na kung saan anong oras. Kaya nga, pagkatapos na isilang ang tao, kalapit na rin, no, kamatayan. So kailangan natin, at yun po dapat ang alamin natin. Ang kailangan lang po natin alamin, hindi po, kami po, siguro si Kuya, no, kayo po, nasa COD po, no? Ang Christian po, hindi po relihiyon ang inaalay o yung aming brought out, hindi yung relasyon sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, napakasarap ng isang ama at anak, magandang relasyon dahil walang ginawa ang magulang. Ang anak, kung ang anak ay gumagawa ng ikabubuti, kagandahan na ginagawa niya, kabutihan na ginagawa niya, upang maparangalan yung kanyang tatay. Alam naman natin lahat, kung ang anak gumagawa ng kabutihan, sino po napaparangalan? Ang anak ba? Tama po, ang magulang. So kami mga anak, tayong mga anak, nag-i-anak din. Sila kung ang mga anak gumagawa ng kalukuhan. Kanino bang anak yan? Diba? Kanino bang anak yan? Pambira, mana kasi sa magulang. Diba? Parang ganun, diba? So kung ang anak, ang ama, ang magulang na mabuti ang ginagawa at yung anak gumagawa ng masama, sasabihin ng mga tao, bakit saan ba nagmana yan? Yung tatay naman, mabait, malapit simba, talagang kumbaga gumagawa ng paraan sa ibubuti ng karamihan. Bakit yung anak? Saan ba nagmana yan? So di ba may contradiction? So ibig sabihin, ang ama, ang Panginoon Hesus, hindi po nagkasala. Tayo po ng mga anak na makasalanan. Ang kailangan po natin sa Kanya, wala naman pong matwid sa mundong ito. Lahat nagkasala. Ang kailangan lang po ay lumapit tayo sa Kanya, humingi ng tawad. Alam niyo po, yung kapatawaran, na ano po yung kalibukang anak? Kalibukang anak sa Biblia. Ito po na diba? The prodigal son. Sa kabila ng ginawa ng anak, nilustay ang kanyang kayamanan at nagpakasasa hanggang sa mawala sa kanya ang kayamanan, naubos sa kanya ang kanyang mana.
kumbaga nag-voluntary na siya doon para mangamuhan doon sa nagkaan ng baboy. Maski ang baboy halos, yung pagkain ng baboy halos kinakain niya kasi wala na po siyang kayamanan. Ubus na lahat. Kapag isip-isip niya, di ba, alam niyo po yung kwento na yun, kapag isip-isip niya, ikaw, mayaman ang aking ama. Nagbalik loob, humingi ng tawad, umiiyak. Kahit ano pong kasalanan ang ating nagawa. Pag lumapit tayo sa Diyos, sa Kanya humingi tayo ng tawad, ang kapatawaran dito na gagaling, hindi dito, kundi dito sa puso natin. Tatanggapin tayo ng Diyos. Ano bang uring kasalanan mayroon ka? Mula pa na nabubuhay, sinasabi na nagkasala ko, Brad, hindi na tao ko patawarin ng Diyos. Hindi. Lahat po, kaya patawarin ng Diyos. Kung tayo ay hihingi ng taos-pusong kapatawaran sa Kanya, napakabuti ng Diyos para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos, hindi niya hinayaan ng Kanyang anak sa taos-pusong humingi ng tawad, hindi niya hayaan na hindi niya patawarin. Kaya, ang Panginoon Hesus patuloy na gumagawa ng paraan. Bakit nga ba ang tao nagkasala? Kahit hindi pa natin pagkasila, may kasalanan na. Bakit po? Bakit po? Dahil po kay Eva at saka si Adan. Na kung saan, nung nilikha ang unang tao, si Eva at saka Adan, kasama pa ng Diyos sa halamanan. Nung nagkasala sila, ang sinabi, isang kasalanan lang. Pag once na hinawakan mo o kainin ang bungang pinagbabawal, malalaman mo ang mabuti at ang masama. At magiging Diyos ka pa. Yun sinabi nun sa tao. Pero ginawa yun. Di ba? Ito na po. Kaya nga po, nagugat yung kasalanan hanggang, pero ang Diyos ang Diyos Ama hindi siya nagsawa. Nandun pa rin, ginawa niya, mga propeta, di ba? Pinadala niya mga propeta. Sila David, sila Moses, sila Abraham, di ba? Marami po yun. Sila Isaiah, si Jeremiah, lahat po yun pinadala para ipagkasundo ang tao sa Diyos. Ano huli niya pinadala? Ang huli niyang pinadala, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang anak, ang nag-iisang anak, ang bugtong na anak. Namatay siya sa kasalanan. Tinako niya ang kasalanan upang ang lahat ng tao sa mundong ito ay maalis doon sa sumpa ng kasalanan na dala ng dalawang tao na kanyang ginawa. So, ang isa lamang po ang buod ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Siya lamang po ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kung makakapagsalita lamang po si Nanay Jacinta, masasabi na walang iba ang makakapaligtas sa atin, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Sabi sa John 3:16, kaya pinadala niya ang kaisa-isang anak, kaisa-isang anak ang Panginoon Jesus. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po ang nais sa araw na ito o sa oras na ito mismo. Na bakit nagkakaroon tayo ng ganito? Upang alalahanin natin na ang buhay natin ay hirap lamang sa Diyos. Wala tayong dapat magmalaki. Sabi natin na, Brad, malakas ako. Hindi ko pa kailangan ng Panginoon mo.
Brad, malakas pa ako. Wala pa akong karamdaman, wala pa akong sakit. Alam ko ang pananampalataya ko. Pero masasabi ng Panginoon, so, nag-aantay lamang po siya. Sabi. Ito po, pinaalala natin si Nanay Visita after 73 years na kanyang pagmamahal sa mga anak. Naranasan ko po pangasilid ang isang magulang, isang anak, at magulang din. Kung paano, di ba may kasabihan, kung isusubok pa lang, no? Isusubok pa lang, susubok mo na, umaanahan pa yung mga anak para na maayos ang buhay. Salamat tayo dahil sa ginawa ni Nanay Visita na ito kayo, di ba? Lima, ano kung paano pinaguyod kami po, 8 po kami. Kung paano tumaguyod ang isang magulang. Talagang ang hirap din po. Ito malaki na po yung anak ko. Kung paano talaga magtaguyod ang magulang, mga anak. Kung paano sila disiplina, kailangan kasi disiplina eh. Maliban sa pagpapakain, pagbibigay ng kanilang financial, nandun din yung disiplina na importante sa magulang. Kasi habang maliit pa, ang anak din disiplina. Tama po? Ito po, sa verse kanina, bakit huwag daw mabalisa ang ating mga puso? Bakit daw po huwag mabalisa? Dahil po sa bahay ng ating Ama ay maraming silid. So huwag tayong mabalisa sa lahat ng ating kinakain ngayon, sa lahat ng mga kailangan natin. Ang Panginoon na nag-provide, hindi po siya sinungaling. Dahil walang-wala po ako dati, talagang kung paano kumilos ang Diyos. Basta ang ating pananampalataya sa Kanya, huwag lang natin mawawala sa atin. Kasi, ang sabi ng Panginoon, babalikan ko, isasama ko sa kinatulungan ko, talagang pangako ngayon. Kaya isipin po natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayo susuko sa mga prayer natin. Huwag tayo susuko ang mga anak natin kung walang pagbabago. Meron po pong pagbabago. Kasi lahat naman tayo, may mga anak, alam niyo po yung isa, kahit na sa pamilya, no? May mga anak talagang medyo may may pagka-matigas. Pero ganun pa man, hindi dapat susukuan. Dahil ang Panginoon hindi siya marunong sumuko. Ang kamatayan ng Panginoon Jesus sa cross ay naging pabor natin. Bakit? Dahil ang kamatayan niya sa cross ay nagpatutupay niya ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ang kanyang kamatayan na naging pagkabayaran ng ating kasalanan. Ang ating kasalanan ay sabihin ng kanyang kamatayan. Amin po. So lahat naman ng ginawa ng Panginoon, lahat na sabi ko kanina, lahat ng mga kasalanan kaya patawaran ng Diyos. Kaya ang nais naman niya ay ang ating taos-pusong pagpapatawad at tayo ay papatawaran ng Diyos. Wala po imposible sa Diyos kung tayo ay mabuti ang ating kalooban kahit hindi tayo ibuin ng mga nagkasala sa atin. May mga ganun po senaryo. Pero kung tayo ay taos-puso, iipuin ng Diyos yun. Amen po? Gusto ko lamang po alalahanin po natin yung mga ginawa ni Nanay Visita. Kung sino po ang tatayo sa harapan para maalala niyo si Nanay. Meron kayo po puso? Kaya, meron nyo. Naunang sa lahat, po Panginoon, binigyan po kami ng isang nanay na nagtaguin po sa amin. At ang tanging po naalala ko po pasok sa pagkakalaki sa amin, ano po siya, isang strong woman po siya, isang matapang na nanay na maharap sa amon ng buhay. At binigyan po kami pinabayaan. At wala po ng problema.
po siya. Papasalamat din po ako kasi maaga na po sa amin pinakilala ng Panginoon. Pinapwede po kami sa amin. Yun po, thank you rin po dahil nakilala niyo po Lord. Maaga po. Yung papasalamat namin. Alam po namin na pupuntahan niyo po ay kayo. Ano po kami. Paano po kami. Saka Lord na rin po kami. Basta sa pag-aalaman ng mga sa amin. Halos problema na po. Ang pag-aaral ganyan sa amin. Kaya po wala po kami anilahan sa amin. Papasalamat ko po. Alaala na naiwan niya. Saka yung pagluluto niya po ng bigo every Christmas yun po. Hindi mo mawawala yan. Yung alaala namin sa kanina. Sugunit tayo po na yung bigo. Okay po. Alam niyo po, si Nanay ko rin po, isa rin po ito yung may handaan. Lagi may biko, pati kayo mga magulang, kayo mga nanay na yan, nakakatuwa kasi yung sabi po ni Kuya Jervin, si Nanay Vicenta, nakilala niya ang Diyos. Yun po ang napaka-importante. Kaya, sino po yung nakakaalam ng kanta ng Gasolina? Gasolina. Puerto Rican. Gasolina. Ano yung mga rap na Ariel Frances, mga bata. Alam niyo po, sabi niya, iniwan niya yung kanyang karamihan. Ako nga, nung ano niya, doon kasi napakasikat niya. Ang dami niyang award na nakuha dahil doon sa Puerto Rico nga po siyang singer. Binago siya ng Diyos. Ang sabi niya, iniwan niya ang industry ng music industry dahil nasa talaga, iba kasi talaga ang nasa music industry dahil hindi sa Diyos yun. Bagamat maganda pakinggan, pero yung mga minsan lyrics, hindi maganda. Wala pa rin talaga wala pa rin katulad ang worship song ng Panginoon. Sabi niya, aanhin ko ang karangyaan, sabi niya, kung ang kanyang kaluluwa ay mawawalang kabuluhan. Iniwan niya yun. Isang sikat na talagang napakagaling na singer. Meron siyang video with Taylor Swift, yung mga sikat na mga artista sa mga Hollywood. Pero iniwan niya para sumunod sa Panginoon. Out of 18,000 doon sa video na yun, last 2 months ago, nagano siya, nagpaalam na siya na iwan niya na siya dahil mayroon siyang nakilala, walang iba ang Panginoon sa Kristo. Aanin daw natin ang ating narating. Aanin natin ating kayamanan. Aanin natin ating talino kung wala naman kabuluhan sa Diyos. Wala natin. Dahil tayo, ito isa lamang pong kasalanan na inaayaw, hindi ka na makakapasok sa kanya ng Diyos. Ang pagsisinungaling. Isa lang po yun. Walang ibang sinungaling yun. Yung pa kayang mamamatay tao, mga halunya, magnanakaw, yung pa kayong magsisinungaling, yung pa kayong magnanakaw, yung pa kayong mamamatay tao, makakapasok kaya. Pero walang iba ang sinasabi ng Panginoon Sos, walang ibang kundi ang relasyon ng Diyos natin ng Panginoon Sos, yung po ang makakaligtas tayo doon sa diyak na kapamakan. Tawagan naman po natin yung pangalawa, yung si Kuya po, Kuya Ronald. Si Ronaldo, pangatlong anak ko limang. Ako, magandang uli ako sa Kuyaboy. Ito, sa kapalayan. Pag-aalagan. Yung pagmamahal niya po sa amin, kahit malalaki na kami, nandiyan pa rin napakita niya po sa amin. Mararamdaman ko pa rin. Hindi niya tinago, hindi niya naparamdaman ko pa rin. Yun po, mag-gano'n sila sa mama namin. Pag sa bahay, kahit sa trabaho, gusto ka naman ituloy, talagang napakita niya sa amin. Ito po, talagang
talaga, pagpaparawan pa rin po natin na kami po, na ipakilala natin sa Panginoon po. Na, natin po kami kahit online na, at kung mga nakaraan, hindi na po kalabas, hindi nyo ito online tayo po tayo ng po. Kaya ganun natin. Mahatag po kami namin. Mahatag po kami, kahit na ganitong sitwasyon, alam namin na nagsagat sa makilala talaga. Salamat. Po. Thank you, Kuya Ronald. Ano po, no? Kaya po, ano, talagang kahit na sa kabila ng kanyang karamdaman, nakakapag-ulan, may listahan pa rin, nakakasarap po yun. Isa pong palakasan na ginagawa ng mga Kristiano. Si Kuya naman po, si Kuya Boy. Ayun. Masyadong kumiti lang ako ha. Simple lang naman. Lord, thank you. Ika nga isaba ng panahon. Sa edad ko ito, masasabi ko lang, sa akong mapalad, may karoon ng isang magulang na ganito. Kasi, ups and down, struggle, champion. Wala akong masabi. Sakit pero kailangan tanggapin. Hanggang sa ulit, siyempre, tao lang, ipinagmamalang ko talaga. Kailangan tibidang at ang Maura, kailangan mga kapatid ko mag-anak. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pagdarasal mo hanggang sa uli. At ito'y regalo sa amin sa habang panahon na sakripisyo sa buhay, simula sa sinapupunan hanggang sa paglaki. Saksi ako hanggang nag-edad ako sa ngayon na 49, ang aking nanay, ultimo, makita ka na medyo may mangingina, hihintuin ka kung mayroon kang sakit. Napakapalad mo bilang isang anak na gawin ng ganitong nanay. Wala akong masabi, kahit matanda na, piniprepare ko yung pagkain. Ito, papasok ko na sa school, sa trabaho. Although, yun nga, ganito talaga kapalaran natin sa isa't isa. Lord, salamat sa mahabang panahon, pagpapayaran mo kay Mama sa amin. At Mama, huwag ka na mag-alala kasi malalaki na kami. Kaya na namin ito. Alam ko na sa piling ka ng Panginoon, pinatibay mo kami. Ganit mo sa puso namin ang respeto at pagmamahal. Salamat. Thank you po, Kuya Boy. Inyo po, isa lang po yung nakakatuloy yun. Yung pagpapalaki siya sa pagpapalaki ng mga ulang. Ang maganda lang po, Kuya Boy, yung sa mga ulang talaga, hindi na hayaan yung anak na hindi na hirap. Tawag na ako talaga na kaya ulilan na po rin po ako kaya ramdam po rin po yung so, hindi po yung kahit na tayo pinanalangin, yung pananalangin po, hindi, ano po yun, no? Hindi po yun na guaranteed na pakikinggan tayo ng Diyos. Ang kagalingan po nanggagaling sa Lord, hindi po sa atin. Ang hilingin po lang po natin, kung bibigyan pa siya ng buhay, is ginawa na po namin na panalangin, sa kabila panalangin, pag-ayuno, ginawa pa rin siya ng Diyos. Ibig sabihin po, isa lang po mayroon ng buhay. Kung ano po, kung pakikinggan tayo, ang Lord yun po nakakaalam. Ano po si kapatid po ni Nanay Vicenta? Ano po? Ano po kayo? Ano na lang? Ano po kayo? So, sino po? Sino po yung magkano? Para lalahanin natin. Ano po? Kapatid po kayo? Ano po? Ate? Honor. Ate Honor. Okay, meron po natin si Ate Honor. Kansad siya ni Mama. Oo. Mga mukha sa mga baso.
Hindi po yan. Isa mo ka. Isa po. Lakas. Masasabi ko po dito sa akin sa paano pagkataas pa namin. Pagkasama talaga kami lumaki kasi nanay niya ako nanay ko. Sa isang bayan, biliran, pupunta sila sa bahay. Itong hindi naiwanan nito kasi ang nanay niya may sakit, siya nag-alaga. Paano mo na yun? Ang hindi ko malimutan sa kanya sa banding namin, yung sweet ito. Tapos, nung huli namin, tuwing makikita kami ko inuman, mga nakaraan. Ang huli namin kita dito, nung kay Noel, huling kita namin, nung pamangkin niya na, kapatid, anak mo, pinsan ko sa kapatid niya, na umaon din. Yun ang kalakasan pa niya. Ang masaya namin banding, nung pumunta kami sa kapatid niya na nagkaroon kami ng aywang baril, nung kami magpipisa ng mga babae, anin kami. Doon nakita ko yung, hindi ko malimutan yung sumasayaw kami. Sa waray kasi nagsatsatsa nagkukurap siya. Yung pinakanta namin siya, yung kanta ng kabataan pa namin. Masaya itong kanta. Yun ang hindi ko malimutan sa aming banding. Hanggang ngayon, sa hirap ang ginawa ko, kami talaga makasama. May problema sa amin, pupunta sila. Magana. Yun mo ang banding na aming pagpunta na napulat ang nangyari sa amin. Kaya ako lubos na nagpapasalamat sa inyo na nagiramay sa amin. At ako ay nalulungkot. Pero tama ko ba ang sabi mo, tanggapin namin dahil siya nasa kayo na. Masakit man tanggapin, tama rin ang sabi ninyo na ang buhay ay may kalapit simulat sa kapatid. Tanggap po namin na panahon ito makasko. Masakit po talaga. Pero tama naman talaga marami namin iniisip na lang ang tanggap namin na hindi na sila naman. Alam natin kung ang hirap na mayroon sila naranasan. Pero salamat ako sa mga anak, hindi nila pinabayaan ang nanay nila kahit na mga lalaki. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na ano talaga sila salamat sa mga at sa inyo, kita tayo pa sama-sama sa ganito sa Panginoon. Pero minsan nakasama kami na ito bakit tayo sila. Kaya ito ang simula at nakakapusan niya sa mundo. Kaya kami nalulungkot, tanggap namin po ako ano nangyari sa panahon ng Papa. May audience. Nag-okay ko sa almost 2 dekada na. Pero marunong pa rin magsalita ng maray. Marang pa marang. Ngayon po, napakasarap talaga na alalahanin natin yung mga ginawa ni Nanay Jacinta. Kung saan hindi naman babalik, ang ano natin is yung magsilbing alaala na hindi natin siya makakalimutan. Habang tayo buhay. Papasalamat din po ako sa mga anak. Lalo na po kayo, iba kasi mga ganitong talim na mga siguro. Kanya-kanya buhay na yung pangsusuka. So, nakakatuwa naman yung pati. Isa lang po talaga ano dyan. Kung ano ang puno, yan po, diba? So tayo bilang mga puno ngayon na narito, alalahanin po natin lagi kung ano yung pinalim natin sa mga anak natin. Dadalhin po natin yun. Ngayon kung yung anak natin na matigas, huwag natin sukuan sa Panginoon. Dahil meron gagawin ng Diyos. Kung gaano kamahal ang isang makasalanan ng Diyos na nagbabalik doon sa Diyos, yun lang ang nais niya. Ibigay natin sa kanya kasi sa ganang atin, kahit sabihin malakas tayo, matalino tayo, kung paano natin isolve yung problema, hindi tayo malakas sa tungkol niya. Ang karunungan sa tao, ang karunungan sa mundo, kamangmangan sa Diyos. Ibig sabihin, yung ginagawa natin, kung
kung ito man ay kabutihan, kung hindi tayo nakaangkla sa Panginoon, wala lang yun. Walang kapuluhan yun. Ang lais ng Panginoon, lahat ng problema natin, maliit na problema, malaki problema, laging lapit tayo sa Diyos. Gawin natin siyang tatay. Diba? Wala na kayo magulang, isa lang tatay natin. Walang magkakaw ang puso. Yung tayo na puso, isa lang yung puso ng panahon. Ngayon po, bilang ano po, hindi ko po hayaan po ito na hindi ko share sa inyo. Ako po bilang dati rin pong sagrado, dinandado, alam ko po dahil nga po, iba po ang isang prutas na nalasahan mo na kaysa tinignan mo lang. Pag yung kinain mo ang prutas, kung bago sa paningin mo at kung hindi mo kakainin, hindi mo malalasahan. Kung titingnan mo lang siya, kung ito man masama, ito man hindi maganda sa paningin mo, panlasa mo, hindi mo malalasahan. Kaya po kung ano nalasahan ko, gusto ko lang po i-share sa inyo. Dahil ang sabi sa Isaias, ang sabi sa Biblia, pag ang salita ng Diyos hindi mo ipangaral, mayroong kang pananagutan sa akin. Ako, na nakakarinig na salita ng Diyos, mayroon po kayong pananagutan. Ngayon, kung hindi tatanggapin ang salita ng Diyos, wala na akong pananagutan. At wala rin akong pananagutan sa Diyos. Bakit? Kasi nasabi ko na po ang katotohanan. Ang katotohanan ko, yung tanggapin ng Panginoon Sus, yun na naman po, tanggapin ng Panginoon Sus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Makakapasok tayo sa Kanya. Maraming silid siyang nakalaan para sa atin, sa mga lahat na nananalig sa Kanya. Ngayon po sa araw na to, gusto ko lang po i-share sa inyo ang pagtanggap ng Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, pero hindi po sa akin ang sinseridad, nasa inyo po. Ginawa ko lang po yung nais at paghayag ng Panginoon. Kung hindi mo tatanggapin, wala na pong pananagutan kasi nasabi ko na po. Ngayon, kung hindi ko sasabihin, pananagutan ko sa Panginoon. Kaya pag ganito pag-tinipon, kaya nga sabi ko kanina, napakasarap pumunta sa ganitong pagtitipon kaysa kasayawan, kalayawan, kasarapan. Bakit? Kasi hindi mo maalala to. Na pagkatapos ng saya, di ba hindi natin alam, pagkatapos ng saya, nakasilip isang tao, galing sa parte, o hindi natin alam. Kaya po, ito po, kayo, hinahinaan ko po sa inyo, bawat isa sa inyo, sabihin nyo lang po yung pangalan nyo. Sabihin nyo lang po yung pangalan nyo, natatanggapin nyo po ang Panginoon Diyos bilang tagapagligtas ng aming buhay. Sa inyo, sabi ko nga po, sa inyo po ang sinsiridad, hindi po nasa akin. Samahan niyo po ako, tayo po ay pumikit, banggitin po natin yung mga pangalan upang tanggapin ang Panginoon Diyos. Kasi siya lamang po talaga ang magbibigay sa atin, magbibigay ng silid. Sabi nga diba, kanina sa John, sabi nila na doon sa bahay ng kanyang ama, ang Panginoon ng kanyang ama, maraming silid. Ipaghanda tayo doon. Kayo po ay pumikit po at manalangin. Sundan niyo lang po ako, sabihin niyo po ang mga pangalan upang tanggapin ang ating Panginoon Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Hindi ito madali, pero kailangan po natin gawin. Babayan po ako. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Kung hindi sa kamatayan ng aming minamahal na si Nanay Jacinta, hindi ko po marinig ang salita mo, Panginoon. Hindi ko po marinig
ang kaligtasan na iyong offer sa bawat isa na tumatanggap sa iyo. Panginoon, ako po, sabihin niyo po yung pangalan. Ako po, na isang makasalanan, lumalapit sa iyo sa mga oras na ito, mula sa pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking nasabi, sumagi sa aking isipan, ginawa ko po. Patawarin niyo po ako. Patawad po, Ama. Patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Patawarin niyo po ako. Dahil ako po ay isang makasalanan. Lord, kung puso po ako umuhingi ng kapatawaran, kalinisan sa aking puso upang ang Santong Espiritu ay siyang manguna sa akin upang tanggapin ang Panginoon Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, maraming salamat po. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, makasama kami o makasama ako sa Kanyang kaharian. Maraming salamat po. Mula ngayon, Ikaw na ang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Amang banal, maraming salamat po sa umaga nito, sa hapon nito. Tunay na o Diyos, napakabuti mo sa buhay ni Nanay Jacinta, na pahiram ugat sa loob ng 73 na kanyang buhay. Salamat ugat na nakasama po namin ito na nagbigay sa amin ng kaaliwan, pagmamahal, pagpapakahirap sa amin. Katulad, Panginoon, ng kanyang Panginoon Sos, na nagpakahirap sa cross ng Kalbaryo upang hanggang sa kamatayan, upang hindi kami sinukuan hanggang sa kamatayan at umakyat sa kalangitan upang kami nananampalataya ay pagkaroon niya po ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na narito. Ang sabi niyo po, Ama, isa lamang po ang kaluluwa na nagbabalik loob sa iyo. Libo-libong anghel sa kalangitan nagpupuri sa iyo, Ama. Kaya Lord, napakabuti mo sa buhay ni Nanay Jacinta at sa lahat na narito na tumanggap sa iyo. Kay Lord, maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat na narito, ang kanilang kaluluwa. At tunay nga o Diyos, na isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyo lahat ang papuri, parangal, pagdakila, sa matamis at makapangyarihan. Pangalan niya lang ng Jesus, na aming Diyos at ang paligtas, sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Diyos, Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bless God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po, kayo po. Ito po natin ng Lord bilang salamat. Tayo po tayo lahat. Salamat Panginoon, kilala mo ang lahat ng bagay ay hingin sa'yo. Salamat Panginoon, inutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam
Bukas ah. Hawakan ng big tray sa tubig tuloy. Hawakan ng big tray. Okay. Sama ka na. Sama. Yan. Yan mo sa tubig. Okay. Okay. Ready? Press ko ba? 1, 2, 3. Saba. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Yung mga pamangkin. Mga pamangkin. Lahat ng pamangkin. Mga pamangkin. Saba. Ay, wala mga pinsan na mga pinsan. Pamangkin. Ito, pamangkin. Pamangkin ka daw. Nagkasama ba ako? Pamangkin. Dalawa sis. Kasama yung pamangkin. Ayan. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Sunod. Sama Maria. May nagpapalero sila. Maria. Sama. Kilala mo yan. Sabi ko, sama ka pa sila na tumulong din na. Sama mo. Sis, sama ka ulit. Sis, sama ka ulit. Sa ganito na rin. Huwag kaya apat. Okay, ready? 1, 2, 3. Saka, 1, 2, one more. Okay. Grouping tour. Lahat. Lahat tayo. Lahat. Grouping tour. Lahat. Chichichay sito. Yan. Okay. Opo kayo guys. Mahanap dito. Nakakabenta ko kayo lahat. Okay. Yan. Dito. Yan. Ay, stop. Okay, ready? Naku po ng konti. Yan. Okay, very good. Yan. Okay, yan. Kita na. Ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Puso. 1, 2, 3. Walking. 1, 2, 3. Oh, sige na, biskin. 1, 2, 3. Okay One more. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okay. Diretso ko na to. Ayun na, fix tayo. Ayun na po.
gamit mo. Ay, nalilitan ako. Gabi na kasi, hindi na lang yung bahay. Ano daw? Baka mighty ka daw niya. Kaya bilang may iwan pa kasi hindi pa masyado. Oo, lockdown. Eh, March na ano? Ay, teka, dadalhin mo yung picture? Hindi nyo kukunin? Dala yun? Ah, okay. Ah, sige, sige, sige. Okay. Dito ka daw.
Thank you, thank you. Okay. Kasi uminom ka ng gatas eh. Patay iniinom eh. Yung papel daw, yung papel. Okay na, sasarado na daw. Kuya, sarado na daw. Okay na daw kuya.
Dali mo yung kapapay na maliit ka mo dito. Kukunin na lang eh. Wala na. Sabi nga ni Mike eh. Hindi, wala na dito eh. Hindi na yung mga kanda. Pero palibing yun ang disente eh. Wala na eh. Nakaraos din si Mama. Bakit sa pan? Oo. Kaya sabi ni Fran, Bay, 50 na, ayos na. May magsi-50 na ako, wala ko to. Magsi-50 na ako eh. Kirawo mo. Hala, kan. Ayan na. Sabi nito, magsi-50 na ako. Eh, gaya na kaligtas. Sumal, pas pinitibor. Dadamay ko pa eh. Damay pa. Inantay mo ngayon, yung bonus na lang. Bonus na lang. Bonus na lang. Kami na lang mapuransa nila na. Oo. Ay, partner. Naiiba kayo. Kahapon,
Sabado. Hindi siya mabisali din nun. Kaya wala nang office din. Ano din na meron na? 14 pa lang. Allowance to. Nakakatuwa eh. Stop na. Wala Ah. na. Stop na. Oo. Stop na pagbibigay ninyo. Dito na lang. Love. Lagi na love. Lalagyan na lang naman yun. Lapida. Sandalaw na lang yung kay ate mo. Magkakaulay. Magkalating ko pa. Magkakaulay mo. Kaya pa. Sabihin siyang bata. Bakit kumuha ka pa ng banda eh? Nahuli ah. Nahuli yung banda. Nahuli. Dito po. Naligaw ah. Naligaw pa. Siguro. Kasi alas 12 no? May banda eh. Hindi on time eh. Kalahati lang bayad yan. Tapos na semento ka uli yung banda. Ano man ang nirereklamo niya? Pipirmahan na lang, pirmahan na lang. Pirmahan lang. Pirmahan lang. Sige, sige. O yung pinaiinit ang ulo. Ang ulo ko, kaya hilo naman lang. Kaya mo yun, nasa likod na siya. Tulong-pulo na yung bibili. Aksyon pa naman siya kanina. Oo. Malapit yan. Kasi ang suot malakas. Libing yun? Oo, may banda. May banda nga. Nag-ano sila naglalakad. Lang. Ay, kasi wala naman yung mga jeep. Ah, dito rin yan.